Chill, what's up guys? Welcome back to my channel, Suplado TV. Boring na ba guys? Tara, samahan niyo ako. Iikutin natin ang Ilocos Sur at ang Ilocos Norte. Ipaparita ko sa inyo ang taglay na kagandahan ng ating Norte. Dami nang pwedeng mapuntahan dito sa Norte guys. Kayo na ang bahalang mamili. Pero dito sa aming video, ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga dapat yung puntahan. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Tapusin niyo tong video na to para magkaroon kayo ng mga sari-sariling idea sa inyong mga pupuntahan dito sa Norte. Dahil sobrang pagod sa biyahe guys, inumpisahan na muna namin magpahinga para makapagluto at makapag-almusal. Dahil pagtapos ng aming pagkain, wala kaming sasayangin na oras at let's go na tayo. What's up guys, nandito po tayo ngayon sa Ilocos Norte kung saan nahandon yung simbahan na talagang mas matanda pa siguro sa nanay ko or sa lolo ko. Nahandito po tayo ngayon sa Paway. Guys, papakita ko sa inyo ang Paway Church. So guys, isa to sa pinakalumang simbahan dito sa hindi lang dito sa sa Norte kundi sa buong Pilipinas, kasi ang Paway ay historical church at tinatawag nilang na inanuhan pa ng mga Kastila. So guys, papasukin natin yung simbahan ng Paway kasi meron yatang magpo-propose. Meron yatang magpo-propose. So guys, sundan natin. So susubukan nating pasukin yung historical church dito sa Paway. Kasama natin yung mga pasaway. Tara guys, samahan nyo ako. Tara. At syempre hindi makukumpleto ang punta natin dito sa Ilocos kung hindi natin masusubukan or matitikman ang empanada ng Ilocos. Maliit lang to guys maliit lang. Maliit lang. Ate, magkano yung empanada, te? Te, magkano isa? Ipapainit pa to, te? Hindi na. Okay na, te? Ay, po. Ito po ang isa. Titikman natin yung empanada na galing Ilocos. Kasi titikman namin yung empanada galing lang Maynila. Ganito lang kalaki. So, titikman natin. Pero, meron yata may secret ingredients to eh. May secret recipe to eh. Purong toyo ng asawa. Dito sinasaw sa kiligili. Ito sa akin to. Titikman ko lang. So, tikman muna natin guys kung masarap. Kasi kaya na matikman natin. From Bulacan to Ilocos, titikman lang natin yung... Pwede natin tikman yung empanada, wag lang yung tendera. Empanada lang, empanada lang. Ang sarap. Parang ano, te? Parang kami magkasing asin. Masarap. Eh, ganun? Guys, ang sarap. Yan, nilagay mo na dyan sa jacket mo, maasin na. Guys, hindi siya maasim. Yummy. Pwede tikman, wag lang ha. Ang sarap. Tendera. Empanada. Nyo po ba lang makakain to sa Centro Mart Food House? Harap po tayo ng Malacanang of the North. Ang sarap guys, sobrang sarap. Tikman nyo, punta kayo dito. Ay, rito. Paborito ni Bongbong to. Paborito ni Bongbong. Yes. Ganito yung tamang paggawa ng empanada guys, oh. Galing nyo guys, oh. Ito po is made of rice powder. So yung pangkulay natin po is yung Ito, te. So guys, ganito yung tamang paggawa nila guys, oh. Hindi natin pwedeng sabihin yung full ingredients nila kasi secret ingredients nila yon. Pero ganito yung tamang may timpla na yan, ha. Ano yan, boss? Ilocos longganisa. Yun yung isa sa nagpasarap eh, no? Parang wala yan doon sa nabili natin, no? Iba kasi yung longganisa na yung lasa ng longganisa. Pero dito kasi sa norte po, mas mabawang po yung Longganisa. So yun guys, nilagyan ng sa gitna, itlog. And after nyan, ilalagay na dun sa, ayan, nakabalot na guys. Para dumikit siya. So, yun yung pinaka-technique talaga doon, yung plato. Yung plato talaga ang nagpasarap doon guys. Ayan. After po namin kumain dito sa Ilocos Norte na ipinagmamalaki nilang empanada,
na napakalakit napakasarap, pinuntahan na po namin ang Pagudpod. So yun guys, dito na po tayo ngayon sa windmill dito sa Ilocos Norte. Kahit na andito yung bagyo, talagang malakas yung akin guys. Talagang meron pa rin siya ulang, pero pipilitin natin kasi sayang yung naging lakad natin. Medyo malayo-layo yung naging natin. Pero para maipakita natin sa inyo yung windmill na natin. Tara, Papansin nyo ako dito guys, medyo tumatakip ako sa hangin dahil napakalakas talaga ng hangin. At dito, kung ipapakita ko sa inyo guys na ang windmill natin ay medyo stop operation dahil talagang sa sobrang lakas ng hangin dito dahil nakasabay natin si Bagyong Christine. maintindihan nyo yung sinasabi ko, tumalikod na lang ako para hindi masyadong mahanginan yung ating mic. Pero guys, sobrang ganda dito, sulit yung punta nyo kahit nasa malayo. Tapos yung dagat natin talagang medyo may galit sa atin kasi nga bumabagyo na, nandito pa rin tayo. Tingnan nyo guys. Dito sa part na to guys, ipapakita namin sa inyo kung gaano kalaki yung alon na talagang sasalubong sa amin. Talagang natakot ang buong Team Rayas dahil sa nakita namin guys. Ang plano namin dito ay dapat ay maliligo muna kahit sandali. Pero nung nakita namin kung gaano kalaki at kung gaano kalakas yung alon guys, nagpigil kami ng ligo at nag-isip kami na sa iba na lang kami maliligo. So ito nga pala yung hilera ng windmill guys. Talagang hindi siya ewan ko lang kung stop operation ngayon to, pero tingin ko stop operation kasi halos lahat hindi umiikot. Pero siguro dahil na lang din sa Bagyong Christine kaya siya wala. So guys, salamat. Marami pa tayong pupuntahan natin ng Patapat Bridge kaya mamaya hintayin nyo kami. Stop operation sila. Ang Team Rayas hindi mai-stop. After naman po nating mapuntahan ang windmill dito sa Ilocos Norte, Pagudpod, akin naman pong pupuntahan ang kanilang pinagmamalaki at pinagyayabang na Patapat Bridge. At dito guys, talagang sobrang ganda ng aming nakita. Kaya wag nyong i-stop yung video na yan, tapusin nyo ang video na yan para makita nyo kung gaano kaganda ang pinagmamalaki ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Tara na guys, samahin nyo kami. Grabe na yung dagat dito na Yan guys, isa sa most attractive at dinadayo dito sa Ilocos. Hindi mo may pagmamalaking dumayo ka dito sa Ilocos kung hindi mo napuntahan to. Nandito po tayo ngayon sa Patapat Bridge. Isa sa pinakamahabang tulay dito sa siguro gilid ng kalsada na sinasabi nila na nagawa ni Ato Lakay. So guys, pakita ko sa inyo kung gaano kagalit si Christine dahil lumayas kami. After naman po ng Patapat Bridge, atin naman pong pupuntahan ang Rock Formation. Yan guys, nandito tayo ngayon sa kung nasan nandito ang Rock Formation. Kaya lang sa ngayon hindi natin makikita yung Rock Formation dahil sa laki ng tubig. Medyo lubog yung Rock Formation dito, pero makikita dito, malapitan natin makikita ang tinatawag nilang electric pan na malaki. Alam nyo kung ano electric pan na malaki? Windmill. So guys, isa to sa pinagkukunan nila ng energy dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur. Ito po ang windmill na tinatawag nila. Kaya tara, mas malapitan nating puntahan. Dati pangarap ko lang to eh. Oo nga no. Dati pangarap ko lang to. Almost 10 years nung pinagplanuhan ko to na puntahan. Kasama ang geng-geng group. So ngayon, eto na. Kaya lang, ang hindi lang kagandahan dun sa pagpunta namin dito sumabay sa amin si Bagyong Christine. Christine, paalam na, umalis ka na. So guys, tignan nyo kung gaano kaganda ng malapitan mo. Ano kaganda? Ang malapitan. So guys, ngayon papasukin natin ang Malacanang of the North. Ang sinasabing dating tirahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Uy, ang lamig. Sarap. Guys, sobrang ganda guys. Panalo. So guys, sa hindi nakakaalam, ito yung historical house. Historical house. Dito dapat dadalhin yung ating Apo Lakay na sinasabi nilang dadalhin sa Paway. Pero sa ibang bansa nila, uy, guys, uy, guys, nakita niyan guys. Uy, guys. Ako yun guys, ako yun. Guys, CR pa lang, parang parang tirahan na namin. Laki. Ang laki. Oh.
Ganda guys. Ay, ano yan? Kwarto ni Bong Bong. Oh, ito. Oh, guys. Hindi pa yan hindi na ginalaw yan. Yan dyan yung huling higaan ni Bongbong Marcos. Ito nga pala yung ating idol, President Bongbong Marcos. So ito naman po ang kwarto ni lang guys, parang ito niyo ako. Ito naman, papasukin natin ang anis. Guys, dito nakaano si Apo Lakay dati. Ito yung dito sila nagmi-meeting. Ito si Apo Lakay. So Ferdinand E. Marcos, President Republic of the Philippines, 1965 to 1986. Apo Lakay. Sa chismis ko lang naririnig yung mga gantong klaseng pero ngayon nandito na kami on the spot, nandito kami sa inuupuan ng ating Apo Lakay. So ang sarap sa pakiramdam na napuntahan ko yung dating bahay ni Apo Lakay. Isa lang yung masasabi ko dito. Salamat sa iyo, Apo Lakay.